Magandang araw po, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tatay Teban. Dito sa malayong bayan ng Cotabato. 68 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Masasabi kong nasa liblib at mahiwagang lugar na ako nakatira. Isang lugar kung saan ay malayo sa polusyon at ingay ng mga makabagong teknolohiya. Ako ay may malaking lupain sa bundok ng Ilaya. Nakakalungkot dahil mag-isa na lamang ako sa buhay. Iniwanan na ako ng aking mga anak ng tuluyan. Pero kahit ganoon ang mga pangyayari sa aking buhay, ay masaya pa rin naman ako. Hindi ko ramdam ang pag-iisa dito sa bundok ng Ilaya. Dahil kasama ko ang mga nilalang na itinuring akong tunay na pamilya sa kabila ng pagkakaiba namin ng mundo. Minsan kasi sa ating buhay, ay mas mabuti pa ang mga hindi mo kaano-ano kaysa sa mga kamag-anak at kapamilya mo. Mas maasahan mo pa sila na hindi ka iiwanan at nariyan lamang palagi para sa iyo. Nagsisimula ang lahat noong taong 1992. 10 taong gulang pa lamang noon ang bunso kong anak na si Ami. Habang si Albert na panganay ko ay tumungtong na ng high school sa edad na 13. Masaya ang pamumuhay naming mag-anak. Kahit payak ay nakakain kami ng tama at sobra pa nga. Maganda ang ani ko sa bukirin. Dumadami na rin ang aking mga hayop pa noon. Ay, sa atin ba ang lahat ng mga ito? Tanong sa akin ni Albert, na mahilig sumama sa akin sa tuwing nagpapakain ako ng mga manok at itik. Sumasama pa ito sa akin sa pastuhan ng mga kambing ko. Siyempre anak, sa atin iyan lahat. Makikita mo, dadami pa ang mga iyan. Masaya akong wika kay Albert. Paglaki ko, itay, ay mag-agricultores ako para matulungan ko kayo ni inay na lumago ang sakahan natin. Ginulo ko na lang ang buhok ni Albert. Ang batang ito ay may simpleng pangarap lamang at alam kong kayang-kaya kong ibigay ang gusto niya. Kontento na kaming mag-asawa sa pamumuhay namin dito sa Bukirin at alam kong kaya kong buhayin ang pamilya ko sa pamamagitan ng pagsasaka sa Bukirin at pag-aalaga ng mga hayop. Lumipas pa ang ilang taon sa masaya at payak na pamumuhay namin dito. Graduating na sa high school si Albert ko at nasa ikalawang baitang naman ng high school si Ami. May binata at dalaga na kami ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, ay sinubo kaming pamilya sa mapagberong tadhana. Isang pangyayari na magpapabago ng buhay naming mag-anak. Minda, anong nangyayari sa'yo? Gulat na gulat ko nang makita ang asawa kong nakahandusay sa kusina namin. Galing ako sa maisa ng pagdating ko ay hinanap ko ang asawa ko. Nasanay na kasi akong sinasalubong ni Minda kapag galing ako sa maisa namin. Pero noon ay nakakapagtaka ang katahimikan ng bahay namin. Hindi ko narinig ang boses ng asawa ko kaya tinawag ko ito. Minda! Minda! Nagulat na lamang ako nang nanlalamig na katawan ni Minda ang nahawakan ko ito. Kinapa ko rin ang kanyang pulso. Naroon pa naman iyon. Pero wala na itong malay. Kahit anong pagyugyug ko ang ginawa ko, ay hindi nagigising si Minda. Kaya binuhat ko ang asawa ko at dinala na sa ospital. Doon ko na lamang inatake pala si Minda ng altar presyon at na-stroke ito. Bumagsak kasi ang ulo nito sa sahig at nabagok. Kaya na-stroke ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Pero sinabi ko na lamang sa doktor na gagawin ang lahat na mailigtas lamang ang asawa ko. Nagsimula dito ang lahat ng paghihirap ko sa buhay. Ang isa kong ani ng mais ay naubos sa gamutan ni Minda. Pero hindi pa rin ito gumagaling.
hanggang sa ang iilang bahagi ng aking lupain ay naibenta ko na rin. Pero ganoon pa rin si Minda. Walang pagbabago sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sumalubong sa akin ang masakit na balita mula sa doktor. Sinabi nitong tuluyan ang pumanaw ang asawa kong si Minda. Minda, asawa ko, bakit mo ako iniwan? Paano na lamang sina Ame at Albert ngayon? Paano ko ipagpapatuloy ang buhay na wala ka? Napapaiyak na lamang ako sa nangyari. Wala naman tayong magagawa sa ganitong pangyayari dahil kagustuhan iyon ng Diyos. Sa mga lumipas na buwan ay nagpakatatag ako para sa dalawa kong anak. Konting lupain na lamang ang aking sinasaka dahil naibenta ko na ang malaking bahagi ng lupain namin. Napapansin ko ring naging tahimik na ang dalawa kong mga anak. Sa isang iglap ay nagbago ang lahat sa buhay naming pamilya. Hanggang sa isang araw ay napakalakas ng ulan noon. Suot ko ang kapote. Tinungo ko ang kulungan para tignan ang mga alaga kong kambing kung hindi ba sila nabasa. Gulat na gulat ako nang pagpasok ko sa kulungan ng mga kambing ay napakatahimik na mga hayupan ko. Doon ako tila ipinako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang isang lalaki at babaeng nakahiga sa mga damo na pagkain ng mga kambing. Napabangon pa ang lalaki ngayon ko lang nakita. Napakakinis at napakaputi ng kulay ng balat at matulis ang tenga. Mahaba ang gininto ang buhok. Kaya kaagad kong nalaman na hindi sila kagaya kong tao. Napaatras ako sa takot at hindi ako nakakilos mula sa kinakatayuan ko. Pero nagtama ang mga mata namin ng lalaking engkanto. At parang may nais itong sabihin sa akin. Ang mga mata niyang kulay ginto ay may mensaheng nais iparating. Doon ko napapansin ang babaeng kasama niya ay may malaking tiyan. Nasa tansya ko ay buntis ito at malapit ng manganak. Naisip kong baka nangangailangan sila ng tulong ko. Maaari ba muna kaming sumilong dito sa kulungan ng mga hayop mo? Tanong ng lalaki sa akin sa ibang dialekto. Noon ko lamang yon narinig pero nakapagtatakang naintindihan ko yon. Walang problema pero teka, hindi ba kayo mahihirapan dito sa pastuhan? Malaki naman ang bahay ko at maaari muna kayong sumilong doon. Ayos na kami rito. Baka matakot pa ang pamilya mo sa amin. Ang mahalaga ay nakasilong kami sa lakas ng ulan. Pwede naman kayo doon sa tahanan ko. Mag-isa lamang ako doon. Nasa boarding house ang mga anak ko. Sa Biyernes pa uuwi ang mga iyon. Halina kayo sa bahay ko nang makapagpahinga kayo ng maayos. Dinala ko ang dalawang nilalang na iyon sa tahanan ko at pinatuloy ko. Mukha naman silang mabait at wala akong nararamdamang takot sa kanila. Agad na imanabutan ko sila ng masusuot na damit na malinis dahil basang-basa ang mga kasuotan nila. Doon ko sila pinatulog sa sala. Maayos ko silang pinutuloy sa tahanan ko. Naikwento sa akin ng lalaking si Aidan na taga-kabilang bundok sila. Nasira ang tahanan nila nang dahil sa pagpuputol ng puno ng mga illegal loggers. Lama kasi noong araw dito sa lugar namin. Kaya sila naabutan ng malakas na ulan. Naghahanap sila ng malaking puno na maaari nilang gawing tahanan hanggang sa maabutan sila ng malakas na ulan. Kabuwanan pa naman ang asawa niya at maaari na itong mga nakahita ng oras. Hindi ko inasang makakilala ako ng mga nilalang na kagaya nila. Sa totoo lang, Sir Casper, may kakaiba kasi akong kakayahan. Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita na mga normal na mga mata ng mga tao. May kakayahan din akong kausapin sila. Sa totoo lang din, ito ang unang pagkakataon na may nakita akong engkantado at engkantada sa bukirin ng Ilaya.
Lahat naman tayo ay may kakayahan. Ang iba lang sa atin hindi natin kayang alagaan at hindi natin kayang gamitin ang ating mga kakayahan. Ilang taon na nga ba akong nanirahan sa Ilaya at nagsasaka rito. Pero noon ko lang nakita ang mga ito rito. Namana ko kasi yata ang kakayahan ng aking ama na makakakita ng mga nilalang na kagaya ni Aidan at ng asawa niyang si Ika. Hindi sila kumakain ng pagkain ko. Kaya minabuti ko na lamang napitasan ko sila ng prutas mula sa labas. Kinabukasan ay tumila na ang ulan at nagpaalam na rin sa akin ang mag-asawang Aidan at Ika. Sila pala ay mga diwata ng puno na napuputol ng dahil sa iligal logging sa kabilang bundok. Naghahanap sila ng malaking puno para sa kanilang matirahan. Hanggang sa naisip ko ang malaking balete na nasa gilid ng aking maisan. Kaya dinala ko ito doon ng dalawa. Napakalaki na rin ang punong iyon. Kaya ganun na lamang ang nakikita kong saya sa mga mata nila. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Maraming salamat sa kabutihan mo. Na kahit hindi kami kagaya niyo, ay tinulungan mo pa rin kami. Pagpapasalamat sa akin ni Aidan. Dinala mo rin kami rito sa punong ito na maaari naming gawing tahanan. Dito ay walang gagabala sa pamilya niyo. Akin ang lupaing ito. At hindi ito papasukin ng mga illegal loggers. Dahil habang buhay pa ako, ay hindi ko ibabenta ang mga malalaking puno sa lupain ko. Nakita ko ang kasiyahan sa mga mata ng mag-asawang diwata ng mga puno. Kagaya lang din naman sila nating mga tao nang nangangailangan ng tahanan. Kapag napuputol ang mga malalaking punong kahoy na kanilang tinitirhan, ay lalayo sila at maghahanap na naman ng bagong matitirhan. Nakakaawa pa ang kagaya nila kasi hindi naman natin sila nakikita. Kaya ang iba sa kanila ay nagiging masama dahil lang din sa kagagawa nating mga tao. Biyernes ng hapon nang umuwi sina Albert at Ame. Nakahanda na ang isang kambing ko para ibenta sa lungsod kinabukasan para may pang-allowance ang dalawa kong anak para sa Lunes. Simula nung namatay ang asawa ko, ay napapansin kong nag-iba na ang ugali ng dalawa kong anak. Hindi ko na sila masyadong nakakausap, lalo na sa Albert na panganay kong anak. Kumusta naman ang pag-aaral niyong dalawa? Pagtatanong ko sa kanila habang nasa hapunan kami. Okay lang naman ako, tay. Malapit na ang exams namin, kaya kailangan kong magbayad ng mga bayarin sa school. Dahil hindi ako makaka-exam kapag hindi ako makabayad. Sagot sa akin ni Ame. Sige lang anak, naghahanda na ako ng pera para sa exam niyo ng kuya mo. Mabuti naman tay. Tsaka tay, luma na pala ang sapatos ko. Sana mabilhan man ako ng bago. Walang kagatol-gatol na wika ni Albert. Kuya naman, alam mo namang wala nang masyadong hayupan si Itay. At saka magagamit mo pa naman iyon. Pagtutol ni Ame sa gusto ng kapatid. Sige lang Ame. Gagawan ko ng paraan iyan. Nakangiting wika ko sa dalawa kong anak. Ayokong maramdaman nilang hindi ko sila minahal. Wala na ang kanilang ina. Kaya magsisikap akong maibigay sa kanila ang lahat ng pangangailangan nila sa pag-aaral. Patapos na rin naman sa high school si Albert. Huling taon na niya ngayon sa high school. At sa nitong darating na Hunyo, ay magkokolehiyo na ang anak kong si Albert. Ang harap namin noon ng namatay kong asawa na magkaroon ng agriculturist na anak. Para mas uunlad pa ang pagsasaka namin. Pero hindi ko pangungunahan sa Albert sa kung anumang kurso ang kukunin niya. Kung ano ang gugustuhin niya ay iyon ang masusunod. Salamat itay. Matipid na wika ni Albert sa akin. Masaya na rin naman ako na hindi ako nag-iisa. Nawala man ang asawa ko heto at kasama ko pa ang mga anak ko.
Nang makaalis na sila ay heto na naman ako at nag-iisa na dito sa Bukeren. Mabuti na lamang at nariyan si paring Aidan at ang asawa niya. May kasama ako dito sa Bukeren. Nanganak na pala si Eka na asawa niya ng isang napakagandang diwata na mana sa mag-asawa. Masaya na sila at inanyayahan din nila ang ibang kaanak na tumira sa malaking balete na nasa gilid ng sakahan ko. Kaya tuwing gabi lalo na at maliwanag ang buwan, ay napakaraming tao dito sa Bukeren ko. Naanimoy may mga nagaganap na bigeng. Pero ang totoo ay ako lamang ang nakakakita sa mga ito. Hindi sila nakikita ng ibang tao. Ako lamang ang nakakausap nila at hindi ang ibang tao. Malimit din naman na magkakaroon ng ibang tao rito sa Bukeren ko. Tsaka na lamang kapag dadalawin ako ng mga kapatid ko o kaya ay kapag may bibili ng paninda ko ang gulay. Nasasadya talaga dito sa Bukeren ko. Madalas ako lamang ang nag-iisa dito sa Ilaya. Kaibigan, may dala akong mga halamang gamot para sa iyo. Ilaga mo yan at inumin. Mukhang may tarangkaso ka, kaibigan. Napalingon na lamang ako nang marinig kong nagsasalita si Aidan mula sa likuran ko. May dala itong mga halamang gamot na mahirap makita dito sa Bukeren ko. Makukuha lamang iyon sa gilid ng mga pangpang. Kaibigan, salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Noong wala kaming mapupuntahan ay pinatuloy mo kami at ang mga kaanak ko. Napakalaking utang na loob namin sa iyo. Hindi ka natakot sa amin at hindi mo kami itinaboy. Hindi kagaya ng ibang nakakakita sa amin na pinapalayo kami. Nabarabang kami ay may nakakahawang sakit. Wikay na Aidan na inaabot sa akin ang mga halamang gamot na dala-dala. Napakasaya ko kahit papano. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Kahit wala ang mga anak ko ay nariyan ang mga kaibigan ko sa ibang mundo na nakikisama sa akin. Maraming salamat talaga dito, kaibigan. Kumusta naman kayo sa tinitirhan niyo? Humaba pa ang usapan ni Aidan. Hanggang sa hindi ko namalayang mag-aalas 8 na pala ng umaga. Kaya nagbandali na akong umuwi sa bahay para ilaga ang mga halamang gamot na ibinigay ng kaibigan kong Engkanto. Napakasaya ko na kahit ako lamang ang nag-iisa dito sa Bukeren ay nariyan ang pamilya ni Aidan at mga kaanak na nakakasalamuha ko. Ang iba ay hindi ko pa nakikita pero nararamdaman ko sila sa paligid. Tila naaamoy ko ang mababangong amoy ng mga diwata ng puno. Tuwing gabi ay nakikita kong nagliliwanag ang malaking puno ng balete. Alam kong nariyan sila. Sa tuwing nararamdaman kong may mga matang nagmamasid sa akin, sinanay ko na lang ang sarili ko. Dahil wala naman akong nararamdaman na panganib sa piling nila. Kinabukasan ay may bisita na dumalaw sa akin. Ang kapatid kong si Anita at ang asawa niyang si Romulo. Masaya akong nakita ang kapatid kong nakatira sa lungsod. Kuya Teban, kumusta ka na rito? Hindi ka na nagawi sa bahay, kaya nag-aalala ako sa kalagayan mo. Huwag kang mag-alala, Anita. Eto, palakas pa rin ang kuya mo at nagsasaka. Eto, may mga gulay akong presko na galing sa hardin ko. Dalhin mo ito mamaya pag-uwi mo nang maihahain nyo. Isama nyo na rin ang manok na yan para pang birthday ni Romulo sa susunod na araw. Abala akong inihanda ang mga padala ko sa kapatid ko. Kuya, nagabala ka pa, pero salamat. Matagal na akong hindi nakatikim ng native na manok. Masayang wika ni Romulo. Abay, dalawin nyo kasi ako paminsan-minsan ng tiyak na makakatikim kayo ng masarap na sabaw ng manok. Mamaya, magkatay tayo ng manok sa tanghalian. Sabay pang napalatak ang mag-asawang Romulo at Anita. Kumusta na palang trabaho mo sa lungsod mo, Lo?
Matagal-tagal na kaming hindi nagkikita nitong kapatid kong ito. Kaya kung saan-saan na lamang umabot ang usapan namin. May iba nga pala tayo, kuya. May meeting pala bukas sa paaralan para sa mga graduating student. Hindi ka ba dadalo? Gagraduate na si Albert, di ba? Tanong sa akin ni Anita. Oo nga at gagraduate na si Albert. Pero hindi nito binanggit sa akin ang tungkol sa parents meeting sa paaralan nila. Dadalo ako, Anita. Baka kasi nakalimutan lang akong sabihan ni Albert. Ay, ang batang iyon. Napakahalaga pa naman noon at kinakalimutan pa talaga. Napatawa na lamang ako at naisip kong baka gusto akong sorpresahin ng aking anak na si Albert. Kaya hindi binanggit sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Excited na ako sa darating na graduation ni Albert. Ito ang pinapangarap namin noon ng asawa ko noong buhay pa ito. Lumipas ang ilang oras. Oh, paano ba yan, kuya? Kapag pupunta ka sa school bukas ay dumaan ka sa bahay at sabay tayong pupunta sa paaralan. Gagraduate na kasi ang pool ko. Hanggang sa hindi namin namalaya na mag-alas 3 na pala. Nagpaalam na sa akin ang mag-asawang Romulo at Anita. Baka kasi gagabihin niya sila sa daan. Medyo malayo-layo pang lalakarin nila pababa sa kalsada mula rito sa bukirin ko. Kulang-kulang isang oras din. Doon pa ako hinikayat ng mga kapatid kong doon na manirahan sa lungsod. Pero mas gugustuhin ko rito sa tahimik na bukirin ko. Sanay na ako rito. Dito rin ako nakakatagpo ng kapayapaan sa bukirin kong ito. Hindi kagaya sa lungsod na maingay at hindi paresko ang hangin. Pagkaramdam ko ay hindi ako tatagal doon sa lungsod kung doon ako titira. Magkakasakit ako. Kinagabihan, ay bilog ang buwan at nakita ko ang masayang mag-anak ni Aidan. Lumalaki na ang pamilya nilang babae. Ilang buwan na nga ba ito mula noong pinanganak ni Ika. Napakabilis lang ang pagtakbo ng oras sa mundong ito. Eto ako at nangungulila sa mga anak ko. Kahit umuwi sila tuwing Biyernes ay ipinagtataka kong nangungulila pa rin ako sa mga anak ko. Hindi ko alam pero pagkaramdam ko ay nagbago na ang pamilya namin. Wala na yung dating sigla ng aming tahanan. Siguro, dahil ito sa pagkawala ng kanilang ina. Kaya nawala na ang dating saya naming mag-anak. Pero, para bang may kakaiba akong nararamdaman bilang magulang. Parang pagkaramdam ko nag-iisa na lamang ako. Kaibigan, bakit ka nalulungkot? Nagulat ako nang bigla na lamang lumitaw sa harapan ko. Sina Aidan at Ika na puno ng pag-aalala. Namimiss ko lang ang mga anak ko, kaibigan. Halika, sumama ka sa amin sa kasiyahan ng aming tahanan para sandali mong makalimutan ang lungkot. Napapatawa na lamang akong napasunod kina Aidan at Ika. Masaya nga sa kanilang tahanan. Naroon ang mga kabataang diwata na naglalaro sa sinag ng buwan. Ang iba naman ay abala sa kakasayaw at kakakanta sa saliw ng kanilang mga musika. Sandali akong nakalimot sa kalungkutan ko. Nagising na lamang ako sa nakakasilaw na liwanag ng paligid sa pagbubukas ng bukang liwayway. Nakatulog pala ako kagabi na nakasandal rito sa malaking ugat ng balete. Masaya ako rito kagabi sa piling ng mga kaibigan kong sina Aidan at Ika. Kasama ang mga anak nila. Nagunat ako at nagmamadaling umuwi mula sa di kalayuan kong bahay. Kailangan kong maganda para pumuntang lungsod. Dadalo ako ngayon sa parents meeting. Sorpresahin ko ang anak kong si Albert. Noong buhay pa si Minday, ang asawa ko ang palaging dumadalaw sa school meeting, habang ako ay abala dito sa maisa namin at mga hayupan.
Ito ang unang pagkakataon na dadalo ako sa meeting para sa mga anak ko, kaya medyo kinakabahan ako. Maaga akong naligo at pagkatapos ay nag-almusal na may kasamang kape na sarili kong gawa. May mga tanim kasi akong kape. Ang mga bunga nito ay ako mismo ang maingat na gumawa ng proseso para gawing kape. Napakasarap ng aroma ng kape namin dito sa bukid. Binibilad ko sa araw ang mga bunga at pagkatapos ay sinasalang ko sa apoy hanggang sa maluto ang mga butil ng kape. Pag medyo iitim na ito ay tsaka ko ito ididikdik. Napakasimple pero napakasarap ng aroma ng kape ko. Kaya kahit payak ang pamumuhay ko rito, ay hindi ko ito ipagpapalit sa paninirahan sa lungsod. Maya-maya lang ay bumaba na ako ng bukirin. Maaga pa akong dumating sa lungsod kaya excited kong tinungo sa boarding house sina Ami at Albert. May dala akong adobong manok mula sa kinatay kong alaga at hinog na mangga mula sa tanim ko. Paborito ni Ami ang dala ko, kaya sigurado ako matutuwa ito. Si Albert naman ay paborito ang adobong manok na luto ko. Mamaya na lang ako dadaan kina Anita at Romulo. Saktong pagpatak ng 6:00 ay narito na ako sa harap ng pinto ng boarding house ng mga anak ko. Kaagad na kumatok ako sa pintuan at bumungad sa akin ang masayang mukha ni Ami. "Tay!" Halos mapatalon ito sa tuwang yumakap sa akin. Kaagad akong pinapasok ni Ami at nagulat si Albert na nasa mesa at may binabasang aklat. "Tay, naparito ka." Kaagad na nagmanaw sa akin si Albert at takang-taka ito nang makita akong naparito sa tinitirhan nila. Ngalawang beses pa lang yatang nakapunta ako sa boarding house nito na tinitirhan nila. Una noong Hunyo nang hinatid ko sila rito. Kasama ko pa noon si Minda. Ngayon ay ako na lamang mag-isa ang naparito. "Ito, nag-almusal na ba kayo? May dala akong adobong manok at hinog na mangga." Bumakas ang tuwa sa mga mata ng dalawa nang nilabas ko sa dalang bag ang mga pasalubong ko sa kanila. "Uy, adobo. Maghain ka na, Ami, at nang makakain na tayo. Mainit-init pa ang dalang ulam ni tatay." Bulalas ni Albert. "Naparito kasi ako, anak, kasi nabanggit ni Tia Anita mo na may gaganaping parents meeting ngayon sa mga graduating student." Natigilan si Albert sa sinabi ko. Hindi ko alam pero nararamdaman ko ang malamig na aura ni Albert. "Hindi ko na nga sinabi sa iyo ang tungkol doon, Tay. Kasi para hindi ka na maabala sa trabaho mo sa Bukaren. Oo, may meeting ngayon at sasabihin ko na lamang sana sa iyo ang tungkol sa mapag-uusapan sa meeting. Tsaka nariyan naman si Tia para hindi absent ang magulang ko sa attendance. Magpapa-attendance na lang ako kay Tita Anita." Paliwanag ni Albert sa akin. "Okay lang naman sa akin yan, anak. Konting oras lang naman ang meeting eh." Kitang-kita ko ang pagdidilim ng mukha ni Albert. "Ikaw ang bahala kung gusto mong dumalo sa meeting, Tay. Pero umiram ka doon ng damit kay Tio Mulo. Huwag kang pumunta sa meeting na ganyan ang suot mo." Noon ko sinulyapan ang suot kong damit. Malinis naman ito at hindi marumi. Pero kumupas na nang dahil sa kalumaan. Akalain mong iilang taon na pala ang t-shirt na suot kong ito. Bagong mag-asawa pa kami ni Minda nang nabili ko ito at tinatago lamang sa baon. Lumalabas lamang ang t-shirt na ito kapag bababa kami ni Minda dito sa lungsod. "Ikinahiya ba ako ng anak ko dahil luma na ang damit ko?" Tanong ko sa sarili ko. Noon ko sinulyapan ang luma na ring pantalon na suot ko at di dagdag pa ang sapatos kong pinaglumaan na rin ng panahon. May kung anong kurot sa aking puso ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Ang sakit lang kasi na ikakahiya ka ng mga anak mo. "Anak, pwede naman siguro itong suot ko.
Alam mo kasing ito lamang ang damit kong panglakad dito sa lungsod. Kaya nga, huwag ka nang dumalo tay. Nakakahiya sa mga guro ko na nakikitang ganyan ang ayos mo. Nagdadabog na wika nito habang si Ame ay tahimik lamang na kumakain at nakayuko. Naninikip ang dibdib ko sa sinabi ng anak ko. Hindi ko alam pero gusto kong sumigaw at umiyak sa mga oras na yon. Ikinakahiya ako ni Albert sa mga guro niya, pati siguro sa mga kaklase niya. Kaya siguro noon kapag bumababa ng lungsod si Minda, ay nagpupumilit itong bilan ako ng mga bagong damit. Itinatago ko lang ang mga pinamili ni Minda sa baon. Kasi mahalaga sa akin ang mga pinamili ni Minda. Ito siguro ang dahilan ni Minda kaya bumibili ito ng mga bagong damit. Dahil kinakahiya kami ng mga anak namin. Mabibigat at malalim na hininga ang pinakawalan ko bago ako tumayo sa kinatatayuan ko. Nakayo lamang ang dalawa at hindi na muli pang nagsasalita si Albert. Uuwi na ako sa Bukirin. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang napag-usapan niyo sa meeting, kung ano ang mga bayarin sa graduation. Wala sa sarili kong wika, pero sa loob-loob ko ay nasasaktan talaga ako sa nangyari at sa mga sinabi sa akin ni Albert. Muntik pa nga noon tumulo ang luha ko habang sinasambit ko yon. Ay, ayaw ko lang kasing mapahiya ka doon sa school. Ayaw ko lang na maliitin ka ng mga guro ko dahil magsasaka ka. Kaya ayaw kong dumalo ka sa meeting. Ayaw ko lang na makarinig ka ng mga pang-uuya mula sa ibang mga magulang. Mga bago ka naman kasing damit na pinamili ni nanay. Bagay yun sa'yo. Bakit hindi mo yun isinusuot? Nakayo kong wika ni Albert na pinigil ang mga baraso ko. Naintindihan ko anak. Uuwi na lang ako sa Bukirin. Marami pa akong gagawin doon. Napakabigat talaga ng kalooban ko nun. Matapos akong magpaalam sa mga bata. Uuwi na lamang ako sa Bukirin para mag-harvest ng kamote. Plano ko kasing sa susunod na araw ko na iyon gagawin. Subalit ngayon na lamang para mawala ang sakit na nadarama ko sa ngayon. Agad na umuwi na ako sa Bukirin na nasasaktan sa nangyari. Minsan din kasi di ako nag-iisip. Kasalanan ko naman. Hindi ko naisip na napakaliit ng tingin ng mga tagalungsod sa kagaya kong magbubukid. Kaya kasalanan ko rin kung bakit nakapagsalita ng ganon si Albert. Minsan naisip kong masyadong ipokrito ang mga tagalungsod na nagtatrabaho sa malinis na mga opisina. Minamalit nila ang kagaya kong magsasaka na hindi ba nila naiisip na kung wala ang kagaya kong magsasaka, ay magugutom din silang tagalungsod. Wala silang makain kung hindi kami nagbababa ng produkto naming magsasaka mula sa Bukirin. Mga epokrito talaga. Pinandirihan nila kaming taga-bukid at nagbubungkal ng lupa. Pero sarap na sarap sila sa mga inasal. Di joke lang. Pero sarap na sarap silang kumakain sa mga pinaghirapan namin. Magdadabog ko pa nang makarating na ako sa aking bahay. Hindi man lang ba naisip ng tagalungsod na mahalaga ang papel na ginagampanan naming magsasaka sa buhay nila. Wala silang makakain kung wala kaming magsasaka sa bukid. Iyon ang nasa isipan ko at nagngingit-ngit ang kalooban ko sa nangyari kanina. Hanggang sa wala na akong nagawa maghapon. Hindi na kasi nawala sa isip ko ang mga pangyayari kanina. Narito ako ngayon sa may sapa at namimingwit ng isda. Ipupulutan ko itong isdang huli ko mamaya sa nabili kong lambanog kay kumparing Isidro doon sa may paanan ng bundok. Gusto kong maglasing para bukas ay maging malinaw na itong pag-iisip ko. Dala ko ang lambanog at ang inihaw kong tilapia ay nasa balkonahe ako. Tinatanaw ang maliwanag na kalangitan. Sa susunod na pupunta ako sa paaralan ng mga bata.
ay isusuot ko na ang mga damit na pinamili sa akin ni Minda nang hindi na ako mapapahiya sa mga anak ko. Kinabukasan ay Biyernes na. Dumating na sina Albert at Ami mula sa paaralan nung hapon. May dala silang magandang malita sa akin. Pareho kasing nakasali sa honor student ang mga anak ko. Napakasaya ko at excited na akong dumalo sa graduation ni Albert. Sisikapin kong hindi na mapapahiya pa si Albert sa akin. Sa mga sumunod na araw ay naging masaya ang buhay ko. Graduate si Albert na matataas ang marka. Magkokolahiyo na ang anak ko at kailangan ko pang magsikap ng maigi. Noong bakasyon ay umalis ang dalawa kong anak at pumunta sa lola nila sa Davao City. Doon kasi nakatira ang mga magulang ni Minda. Kaya hinayaan ko na lang na makapagbakasyon ang dalawa. Akala ko, Minda, makakasama ko na ang dalawang anak natin. Hindi pa rin pala dahil magbabakasyon naman pala sila. Kausap ko sa larawan si Minda na nasa dingding. Nakakamiss lang talaga ang mga araw na kasama ko ang dalawa kong anak. Kinagabihan, tuwing maliwanag ang buwan, ay nagkakasiyahan ang mga kaanak ni Aidan at Ika. Kaya nasisiyahan na rin lang ako sa kanila. Hindi na ako iba sa kanila at parang normal na lamang sa buhay ko na nakakasama ko sila sa araw-araw. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa bumalik na ang mga anak ko. Napakasaya ko noon at ipinaghanda ko sila ng paborito nilang adobong manok. Kamustahan kami at marami silang dalang pasalubong sa akin na galing sa syudad. Pinadala raw iyon ng lola nila. Tay, doon ako mag-aral sa Davao. Gusto ko magiging seaman at doon lang sa syudad mayroong ganong kurso. Wika ni Albert nang nasa kalagitnaan na kami sa pagkain. Ako rin, Tay. Gusto ko rin maging flight attendant. Pagkatapos ko ng high school ay doon rin ako mag-aral. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ng anak ko. Bala kasi namin ni Minda noon na agriculture ang kukuning kurso ni Albert para mas lumago pa ang ani namin dito sa Bagarin. Layo-layo pa naman ang pasukan, anak, kaya pwede pang pag-isip-isipan ang tungkol sa bagay na iyan, Albert. Tay, pinag-isipan ko na iyan. At saka tapos na akong kumuha ng entrance exam para sa kolehiyo. Nakapasa ako sa exam, Tay, kaya buo na ang desisyon ko na mag-aral doon sa syudad. Napakamot na lamang ako sa ulo na tumango sa gusto ni Albert. Pero sa kaloob-looban ko ay ninais kong sabihin sa kanya ang nasa isipan ko. Natatakot din ako baka hindi ko kakayanin ang laki ng gastusin sa pag-aaral ni Albert. Alam kong hindi basta-basta ang ganong kurso. Nangangailangan kami ng malaking halaga. Hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng pera. Maliit na lamang kasi ang lupang sinasaka ko ngayon nang dahil sa naibenta ko ang ibang lupain ko noong magsakit ang asawa kong si Minda. Kaya mamaya ay kakausapin ko na lang si Albert. Pinagdarasal ko na sana naman ay pakikinggan ako ng anak ko. Kaya maya ay nakita ko sa Albert na bising-busy sa pagkalkal ng telepono niya. Nak, maaari ba tayong mag-usap? Tulog na noon si Ami dahil napagod sa biyahe. Pero nakakapagtakang gising na gising pa rin si Albert. At masayang nakikipag-chismisan sa kung sino man. Posible kayang pumasok na sa relasyon ang anak ko. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan natin, Tay? Tanong ni Albert sa akin. Walang paligoy-ligoy. Ay sinabi ko sa anak ko ang lahat ng nasa isipan ko. Anak, hindi ako nakakasiguro kung kakayanin kong tustusan ang pag-aaral mo. Kung doon ka mag-aaral sa syudad, alam mo namang maliit na lamang ang sinasaka ko ngayon dahil naibenta ko na ang ibang lupain natin. At saka masyadong mahal doon, di ba? Hindi ito sumagot sa akin.
Pwede ka namang mag-aaral na lang ng agriculture sa lungsod, anak. Hindi ganon kalaki ang babayaran nating tuition fee at kayang-kaya ko lang ang gastusin. At pagkatapos, ay ano ang gagawin ko? Susunod ako sa yapak mo sa pagsasaka na walang asenso sa buhay, tay. Ganitong buhay ang kinalakihan namin. Pagsasaka at ganitong buhay din ang gusto mong tatahakin ko balang araw. Mabigat ang mga salitang binitawan ng aking anak at masakit iyon sa puso. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi sa ganun? Gusto mo bang kagaya mo ako pagdating ng araw? Napakaliit ng tingin ng ibang tao dahil magsasaka at magbubukid lamang. Tay, malaki ang pangarap ko sa buhay. Kung hindi mo ko mapapaaral ng gusto ko, mas mabuti sigurong umalis na lang ako sa pamamahay na ito. Singhal ni Albert sa akin. Total, sinabi naman sa akin ni Tita Mila na tutulungan niya ako sa pag-aaral ko, kaya aalis na lang ako rito. Albert! Hindi ko napigilan na tumaas ang boses ko sa ginawang pagsinghal ni Albert sa akin. Pinukpok ko ang mesa sa nadaramang galit, pero ang anak ko ay natuto na talagang lumaban sa akin. Pabalang itong pumasok sa loob ng bahay at nagdadabog. May kung ano-ano pa siyang masasakit na salitang binabato sa akin. Kung hindi lamang ako nagpipigil, ay baka napagbuhatan ko na ng kamay si Albert noon. Masama ang loob ko nang lumabas sa bahay at tumungo sa labas. Gusto kong makapag-isip ng maayos. Nang bigla ko na lang marinig ang sigaw ni Albert sa loob ng bahay. Nagmamadali akong pumasok at sinindihan ang lampara. Madilim na kasi sa loob ng bahay kaya halos hindi ko makikita kung ano ang nangyari. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko si Albert na umiiyak sa loob ng kwarto niya. Napakasakit raw ng mukha niya at hindi niya maigalaw ang katawan. Unang tingin ko pa lamang ay alam ko na kaagad na pinarasahan siya ng mga diwata. Malamang si Aidan o si Ika ang may gawa ng bagay na ito kay Albert. O kaya ay mga diwata ng puno na kaanak niya. Ay, masakit ang pisngi ko. Parang may biglang sumapak sa akin kanina at hindi na ako makagalaw pa. Napabuga na lamang ako ng malalim na hininga. Alam kong pinarusahan ng mga kaibigan kong diwata ang anak ko. Dahil sa ginawa nitong pagsagot-sagot sa akin. Alam kong hindi nagustuhan ng mga kaibigan ko ang ginawa ni Albert. Ang laki kasi ng boses mo kung makasagot ka sa akin. Alam mo namang ayaw na ayaw nilang nagagambala. Di ba? Binilaan ko na kayo na rumespeto sa lahat ng nilalang. Hindi naman po ako lumabas ng bahay. Tsaka, wala naman akong ginambala sa kanila. Ikaw lang naman ang sinigawan ko. Sagot pa sa akin ni Albert. Kaya nga, wala ka ng respeto sa akin bilang ama mo. Nagawa mo na nga akong sagot-sagutin, maliitin, at sinigawan mo pa ako. Natahimik si Albert sa sinabi ko. Napaiyak na lamang ito sa nararamdamang sakit ng katawan. Agawan ko yan ang paraan. Sandali. Lumabas ako ng bahay at tumungo sa tinitirang balete nila Aidan at Eka. Pagkarating ko doon ay nakita kong nagliliwanag ang puno ng balete. Napakaraming alitap-tap ang nagliliwanag sa paligid. Pero hindi ko sila nakikita. Nararamdaman kong naroon lamang sila sa paligid-ligid ang kaibigan ko. Hanggang sa nakita kong nagliwanag ang lagusan ng kanilang mundo. Lumabas ang kaibigan kong si Aidan. Magandang gabi, kaibigan. Kaibigan, alam kong nagkasala ang anak ko si Albert. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Walang respeto ang anak mo, kaibigan. Hindi ko natitiis na nakikita kang sinasagot-sagot ng anak mo. Kaya ko siya pinarusahan. Patawarin mo ko, Aidan. Ako ang nagkulang ng pagtuturo sa anak ko ng tamang pag-uugali. Kinausap ko na siya tungkol sa bagay na ito. Pagilingin mo ang anak ko, kaibigan. Pakikiusap ko sa butihin kong kaibigan na diwata ng puno. Napakabuti mong tao, kaibigan.
Hindi ko alam kung saan nagmana ang anak mo. Napakasama ng pag-uugali niya at pakikitungo sa iyo. Huwag kang mag-alala. Aalisin ko ang sumpang pinataw ko sa anak mo. Maraming salamat, kaibigan. Tutulugin ko na lang muna ngayon si Albert. Bukas ng umaga, pagising niya, ay mawawala na ang sumpa sa kanya. May gagalaw na niya ang katawan at mawawala na rin ang sakit na nadarama niya. Muli akong nagpasalamat kay Aidan at pagkatapos ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Tama nga ang sabi sa akin ni Aidan. Nakatulog na si Albert pagpasok ko sa bahay. Nabitawan nito ang telepono na kani-kanina lang ay hawak nito. Nakita ko sa cellphone nito at nabasa ko na may katawagan pala itong babae at ka-text. May kasintahan na nga pala talaga ito. Mukhang taga doon sa syudad ng Davao. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa liwanag na lumusot mula sa dingding. Umaga na pala. Agad kong pinuntahan ang kwarto ni Albert para gisingin ito. Napakasaya nitong nawala ng sakit na nadarama sa katawan niya at naigalaw niya na rin ang buong katawan niya. Hindi na rin naman namin napag-uusapan pa ang tungkol sa kurso niya. Pero alam kong itutuloy pa rin ni Albert ang gusto niya kahit sa sinabi ko. Kilala ko na ang tigas ng ulo ng anak ko. Hanggang sa dumating ang araw na malapit na ang pasukan. May naihinda naman akong pera pero hindi ako sigurado kung sasapat iyon sa mga bayarin niya doon. Napakalaki ng babayaran namin sa matrikula, pati na rin sa miscellaneous ng paaralan. Kasama pa roon ang silid na uupahan niya at pati pa allowance niya. Sobra akong nahihirapan sa ginawa ni Albert na pagsunod sa kagustuhan niya. Pero bilang magulang ay tungkulin kong gawin ang mga bagay na ito. Ay, salamat. May cellphone naman si Ami. Tatawag na lamang ako sa iyo kapag kailangan ko ng pera o maubosan ako ng allowance. Pagpapaalam pa ni Albert sa akin. Laylay ang balikat ko nang makita kong halos wala nang natira sa aking mga kambing. Hindi ko naman pwedeng ibenta ang kalabaw na ginagamit ko sa pagsasaka. Halos naubos ko ring ibenta ang lahat ng ani kong mais. Ang natira kong pera ay para na lamang sa pambaon ni Ami sa paaralan ng isang linggo. Nagmistuloy-tuloy akong nadaanan ng mga tulisan. Nilamas lahat ng hayupan ko. Tanging ang inahing kambing na lamang ang natira sa akin at ang mga alaga kong manok. Namumroblema tuloy ako kung saan ako kukuha ng pambaon nila sa susunod na linggo. Sa mga sumunod na araw ay mag-isa na ulit ako sa Bukarin. Nagsimula na ang pasukan at nasa paaralan na din si Ami. Si Albert ay nauna nang umalis sa kapatid niya. Heto ako at nakatunganga sa ngayon. Hindi ko na alam kung ano na naman kaya ang ipebenta ko para may pambaon ng dalawa kong anak sa paaralan. Hindi pa maaring i-harvest ang mga gulay ko dahil wala pa sila sa tamang edad. Nararamdaman ko na lamang ang malakas na pag-ihip ng hangin sa paligid ko. Maya-maya pa ay nakita ko na lamang ang anak ni Aidan at Ika na tumatakbo. Nagulat na lamang ako nang hindi ko makita ang nagbabantay sa bata. Pupunta ito sa dulo ng bangin, kaya nagmamadali na lamang akong tinakbo ang bata. Mabuti na lamang at nahawakan ko ang maliit na diwata na tumatawa pa nang makita ako. Abay, malikot ka ng bata ka ha. Halika na at baka hinahanap ka na ng Ika at Aidan. Kinalong ko na lang ang batang diwata at nakasalubong ko ang mag-asawa na sobrang nag-aalala para sa anak nila. Tuwang-tuwa mga ito nang makita ang kanilang anak na nasa mga bisig ko. Mabuti na lang at nahuli ko ang malikot na iyan. Mabilis na tumakbo patungong bangin. Natatawa kong wika sa mag-asawa. Kaagad na nagpapasalamat ang dalawa sa ginawa ko. Habang dinala ni Ika ang batang diwata papasok sa lagusan nila.
Napapansin kong may problema ka, kaibigan. Anong problema mo, ha? Hindi nakaligtas sa kaibigan kong Diwata ang pananamlay ko. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking problema. Huwag kang mag-alala. Matutulungan kita sa bagay na iyan. Inilabas niya mula sa mga kamay ang ilang piraso ng gintong dahon na sobrang ikinagulat ko. Magagamit mo iyan sa pag-aaral ng mga anak mo, kaibigan. Ipagpalit mo iyan sa pera. Patiyak na malaking halaga ang kabayaran niyan. Sa tanang buhay ko ay noon lamang ako nakakakita ng tunay na ginto. Alam kong napakalaki ang halaga ng mga gintong dahon na ibinigay sa akin ni Aidan. Iyan napakasaya ko. Sa wakas ay mababayaran ko na ang buong taon na matrikula ni Albert sa pag-aaral. May matitira pa para magagamit nila sa pag-aaral. Higit sa lahat ay mapaparami ko na ulit ang aking mga hayupan. Maraming salamat, kaibigan. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nadarama ko sa nangyari. Bigla na lamang nagiging madali ang lahat sa buhay ko. Nang dahil lang sa tulong ng kaibigan kong Engkanto. Nang dinala ko na ang ginto sa syudad, ay naibenta ko ito sa tamang halaga. Napakaraming pera na noon ko lamang nasilayan sa tanang buhay ko. Agad ang pinuntahan ko si Albert sa tinitira nito. At gano'n na lamang kalaki ang pagkagulat ko nang dumating na ako roon. Ang inakala kong nag-aaral na si Albert ay hindi pala pumapasok sa paaralan. Anong ibig sabihin dito, Albert? Akala ko ba papapasok ka sa paaralan? Hindi nakasagot si Albert sa tanong kong iyan. Sabihin mo sa akin, anong nangyari ha, Albert? Ay, nakabuntis po ako nung pumunta kami rito ni Ami ng bakasyon. Hindi na ako nakapag-aral para masuportahan ko ang pangangailangan ng asawa at magiging anak ko. Sa isang iglap lamang ay naglaho ang lahat ng pangarap ko na makapagtapos sa pag-aaral si Albert. Pero kahit ilang ulit pang magkasala ang aking mga anak, bilang magulang ay responsibilidad ko pa rin si Albert. Umuwi ka sa atin, doon ka mag-aral. Bahala na kung anong kurso ang kukunin mo basta doon ka sa atin. Dalhin man na lang ang asawa mo nang maalagaan mo siya ng maayos sa pagbubuntis niya. Walang nagawa si Albert, kundi sundin ang kagustuhan ko sa pagkakataong iyan. Hindi sanay sa bakarin ang babaeng kinakasama ng anak ko, kaya sa lungsod ko na lang sila pinatira. Habang si Albert ay pinagpapatuloy ang pag-aaral. Agriculture ang kurso na kinuha niya. Binayaran ko ang buong taong pangmatrikula ni Albert para wala na siyang alalahanin pa. Binigyan ko rin ng asawa niya ng pera para makapagpatayo ng tindahan habang nag-aaral si Albert. Tay, binenta mo ba ang natirang lupain natin sa Bakarin? Nagtatakang tanong sa akin ni Albert. Siguro ay nagtataka siya kung saan ko galing nakuha ang napakalaking pera na binayad ko sa buong taong pangmatrikula niya at ang perang binigay ko sa asawa niya. Hindi, swerte lamang ako anak na may mga tunay akong nakilala. Sila ang tumulong sa akin. Hindi na nang usaysa pa si Albert. Subalit nagtatanong ito kung magkano ang perang meron ako. Hindi ko sinabi sa kanya at sinabi kong wala nang natira pa sa akin maliban sa panggasto sa pag-aaral ni Ami. Umuwi akong parang nabunutan ng tinik sa dibdib sa Bakarin. Sa wakas, dito ay kampante akong nakakatulog ng maayos. Kaagad na sumalubong sa akin ang batang makulit na Diwata pagdating ko. Natatawa na lamang akong kinarga ang anak ni na Aidan at Ika. Lo. Putol-putol na wika ng bata na sobrang ikinatutuwa ko talaga. Oo, ako ang lolo mo, Lolo Teban. Napatawa na lamang ako ng pilit na ginagaya ako ng batang Diwata.
Lumipas ang ilang mga araw dito sa Bakarin na tahimik ang buhay ko. Hanggang dumating ang Biyernes at umuwi sa amin na may dalang masamang balita. Tay, si Kuya at Ate Mayet. Bakit? Ang perang binigay mo sa kanila para pang negosyo ay ibinili nila ng mamahaling motorsiklo at wala na silang natirang pera para panggastos. Naubos sa binili nilang motor, 2 araw nang hindi pumapasok si Kuya. Nanlulumo ako sa sinabi sa akin ni Ame. Ganito ba talaga ka-irresponsable ang anak kong si Albert? Hayaan mo na ang kuya mo. Hindi talaga siya nag-iisip. Hayaan mo siyang mamroblema. Kung hindi siya pupunta dito sa Bakarin ay bahala siya sa buhay niya doon sa lungsod. Hayaan mo sila, Ame. Nagawa nga niyang magdesisyong tumigil sa pag-aaral doon sa Davao nang hindi man lang ako kinakausap eh. Masakit man natiisin ang sarili mong anak, pero nasasanay na lamang yata si Albert na lagi kong dinidipahan ang lahat ng pinapasok niyang problema. Lumipas ang ilang araw at nagkabalik na si Ame sa paaralan. Heto na naman ako at nag-iisa sa bahay ko. Pero mayat-mayat ay sumusulpot na lamang bigla sa harapan ko ang makulit na batang Diwata. Habang nagpapainom ako sa mga alaga kong kambing, ay nararamdaman ko na lang ang malakas na hangin sa paligid ko. At pagkatapos noon ay nakita ko si Aidan, ang kaibigan kong engkanto. Kaibigan, kumusta ka na? Nakangiti nitong nakipagkamustahan sa akin. Sinabi ko kay Aidan ang ginawa ni Albert. Wala naman akong inililihim sa mga kaibigan kong Diwata at engkanto. Mababait sila at mapagkakatiwalaan. Kaibigan, hayaan mo muna ang anak mo na dumiskarte sa buhay niya. Hayaan mo siyang lusutan ng problemang pinasok niya. Hindi ganyan na lagi mong dinidipahan ang mga problema niya. Tama ka, kaibigan. Pagsang-ayon ko kay Aidan, dahil tama naman talaga ito. Nakakaramdam ako ng kaginhawaan at gumaan ng mabigat kong nadarama matapos ang pag-uusap namin ni Aidan. Napapangiti na lamang ako nang inimbitahan ako ni Aidan na dumalo sa kasihan nilang mga engkanto at diwata sa darating na kabilugan ng buwan. Maaga akong nagpahinga kinagabihan. Napapagod ako sa buong araw sa pag-aalaga ng mga hayupan kong dumandami na talaga. Utang ko ang lahat ng ito sa mga kaibigan kong engkanto at diwata. Sa ngayon, 2 na rin ang kalabaw ko at may 1 akong kabayo. Dumadami na rin ang alaga kong kambing na sobrang ikinatutuwa ni Ame. Mas mabuti pa itong aking bunso na si Ame. Nagsusumikap sa pag-aaral. Hindi man siya gaanong matalino kaysa kuya niya, ay nakikita ko ang determinasyon niya sa pag-aaral. Kinabukasan ay nagising na ako na maliwanag na sa labas. Nagulat akong napagbuksan ng pintuan si Albert na kasama ang tiya Anita niya. Mabuti naman at natuntun mo rin ang daan patungo dito sa atin. Napayuko na lamang si Albert at hindi nagsalita. Sinamahan ko yan dito para makapag-usap kayong mag-ama. Ay nako Albert, sinabi ko na sa iyo na walang kwentang babaeng iyon. Bakit? Anong nangyari? Ayun kuya, nilayasan niya si Albert at sumama sa ibang lalaki. Buntis pa nga iyon sa anak ni Albert ha, at tinangay ang motorsiklo nila na binili. Masama ang loob ko kay Albert. Pero wala naman ako magagawa dahil anak ko pa rin ito, kahit papaano. Muli kong tinanggap si Albert at pinabalik sa pag-aaral sa lungsod. Kumuha na lamang ako ng pera sa bangko para magamit ni Albert sa pag-aaral niya. Agad akong bumalik sa Bukharin dahil mamayang gabi ay ang gagawing piging sa mundo ng mga engkanto at diwata. Nakakaaliw sa mundo nila, lalo ng makulit na maliit na diwata na si Leah. Babae pala ang anak ni Aidan at Ika.
Namimiss ko ng batang iyon na napakakulit at tinatawag akong lolo. Ang batang iyon na palaging naglalagi sa bahay ko o kaya ay naroon sa sakahan ko. Karamdam ko rin swerte ang batang diwata na si Lia na palaging naroon at sumusunod sa akin. Sa ngayon kasi kahit walang bata ang mga gulay ko ay napakamasagana nang aanihin ko at matataba pa. Ganon din ang mais ko na ngayon ay berding-berde na. Sa bahay naman ang mga halaman ni Minda na alagang-alaga ko ay namumukadkad at gumaganda ng husto. Nagiging sobrang lapit na ng bata sa akin na tinuturing ko na itong aking tunay na apo. Inagabihan habang naghihintay akong bumukas ang lagusan ng mundo ng mga engkanto, ay kapansin-pansin ang malakas na ihip ng hangin. Parang may bagyong darating. Pero hindi naman ako nag-aalala sa bagyo na iyon. Simula kasi nang dumating dito sina Aidan at Ika kasama ang mga kaanak nila, ay hindi napipinsala ang mga pananim ko. Kahit ilang bagyo pa ang dumaan, pati ang mga kulungan ko ng hayop. Kaya tiwala akong hindi mapipinsala ang mga pananim ko. Nakapalibot kasi dito sa lupain ko ang maraming malalaking punong kahoy na ngayon ay ginagawang tahanan ng mga diwata na mga kaanak nila Aidan at Ika. Nang dahil sa malalaking puno at mayayabong na dahon nito, ay hindi basta-basta mapapasok ng malalakas na hangin ang aking taniman, pati na rin ang aking mga kulungan ng hayop. Kaya walang napipinsala sa mga taniman at hayupan ko tuwing may darating na malakas na bagyo. Masasabi kong ang swerte ko talaga. Kung sana buhay pa si Minda sa ngayon. Maya-maya pa ay bumukas ng lagusan ng mundo ng mga engkanto at welcome na welcome akong pumasok rito. Nakikihalubilo sa kanila at nakikisaya. Hindi rin nila ako kailanman binigyan ng kanilang pagkain. May nakahanda na kasi sa akin na inihaw na isda o kaya inihaw na karne ng baboy ramo kapag may piging sila. Hindi nila ako pinapakain ng pagkain nila dahil hindi na raw ako makakabalik sa mundo ko kapag mangyayari iyon. Napakasaya nang nagsimula na ang kanilang piging at kanilang kasiyahan. Nagmistula itong nasa syudad. Nagliliwanag at may mga musika sa paligid. Nagkakasiyahan ang lahat at walang gulo. Kahit maingay ay masasabi kong napakakampante ko sa mundo ng mga kaibigan kong mga engkanto at diwata. Hanggang sa may nakahanda raw palang sayaw ang munting diwata na anak nila Aidan at Ika. 2 taon na nga pala ang batang diwata. Gulat na gulat ako nang magsimula ng umindak ang batang diwata. May kung anong liwanag ang nagmula sa kanyang katawan habang paikot-ikot sa harapan ng lahat at mula roon ay lumitaw ang isang lawa na kay gandang tignan. Para akong namamalikmata sa nakita ko, pero totoo ang lahat ng nakita ko. May lawa nga na lumitaw sa harapan namin. Nakangiti lamang si Ika na pinaliwanag sa akin na ganoon daw talaga ang kapangyarihan ng mga diwata. Sa bawat 2 taon nila ay naglalabas ang kapangyarihan nila ng mga magagandang tanawin o kaya ay iba't ibang uri ng mga likas na yaman sa paligid. Kaya aasahan ko na raw na kada 2 taon ay may tutubo na lamang na magandang likas na yaman dito sa bukarin ko habang lumalaki ang diwatang si Lia. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa maliwanag na sikat ng araw at malamig na hamog sa paligid. Kagaya ng dati ay nakatulog ako sa nakausling malaking ugat ng balete. Pero gulat na lamang ako nang makita ang napakalinaw na lawa na naroon sa gilid ng puno ng balete. Aha, totoong nakita kong lawa kagabi. May lawa na rito sa bukirin ko. Hindi makapaniwalang bulalas ko. Mas lalo ako nitong hindi mahihirapan
dahil hindi ko na kailangang dalhin sa sapa ang mga kalabaw at kabayo ko para painumin dahil may malinis ng tubig mula dito sa lawa. Napakalapit lang din ito sa sakahan ko at sa mga hayupan ko. Halos mapasigaw ako sa tuwa nang bigla na lamang lumitaw sa harapan ko ang munting diwata na ginawa ko ng apo. Nagpapakyut pa ito sa harapan ko, kaya kinarga ko na at dinala sa bahay ko para doon ito maglalaro. Ngunit pagkarating ko doon, habang binubuksan ko ang radyo, ayon sa balita ay napakalakas ng bagyo at maraming napipinsalang taniman sa Bugarin dahil sa lakas ng hangin. Pero dito sa Bugarin ko ay walang nangyaring pinsala, kagaya ng dati. Kaya ano pa nga ba ang hihilingin ko? Tay, Tatay Teban? Napasinghap na lamang ako sa gulat at naibog ako ang kape kong iniinom dahil sa narinig kong sigaw na papasok sa bahay si Ame. Tay, salamat sa Diyos at walang nangyaring masama sa iyo. Napakalakas ng bagyo eh. Ngunit natigilan si Ame nung makita nito ang batang diwata na nakapatong sa mesa. Ame. Utal-utal ko. Mga si Ame sa nakitang batang diwata na nakapamewang at nagpapakyut sa harapan niya. Tay, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ang cute ng bata. Gulat na gulat si Ame. Nauutal pa ito, ngunit nilapitan niya ang bata at kinalabit ang matulis na tenga nito. Gumuhit na lamang ang napakagandang ngiti sa labi ng anak ko. Totoo ka palang makulit ka. Akala ko panaginip lang kita. Totoo ka pala. Halika nga rito. Mahigpit na niyakap ni Ame ang batang diwata at tuwang-tuwa ito. Anak si Lia ng mga kaibigan kong diwata sa puno, Ame. Alam ko po, Tay. Alam ko ang lahat. Hindi lamang ako nagsasalita. Alam ko rin maraming nakatira dito sa Bugarin na mga kaibigan mo. Masaya akong may kasama ka rito, Tay. Basta, huwag ka lang nilang kunin sa akin, Tay. Naiiyak na lamang si Ame na yumakap sa akin. Nag-aalala raw siya sa lakas ng bagyo, kaya nagmamadali siyang umuwi rito sa amin. Napapangiti na lamang ako. Sobrang magkaiba si Albert at Ame. Kaya natutuwa akong mas nakilala pa ang aking anak na babae. Sobrang saya ko sa ngayon. Ngunit ang lahat ng kasiyahan kong iyon ay maglalaho lamang sa isang iglap dahil sa hindi ko inaasang bagay. Isang araw noon, Biyernes, at umuwi sina Ame at Albert. Napapansin ko ang pagiging tahimik ni Albert, kaya alam ko na kaagad na may problema ang anak ko. Anong problema mo, Albert? Tay, may pera ka pa ba? Tanong nito sa akin. Meron pa naman. Bakit ba? Bumalik na kasi sa akin si Mayet at humingi ng tawad, kaya pinatawad ko na. Malaki na kasi ang tiyan niya at naaawa ako sa magiging anak namin, kaya tinanggap ko, Tay. Kuya naman, ilang ulit ka nang niloko ni Ate Mayet. Baka nga hindi mo pa anak ang pinagbubuntis niya. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Ame. Hindi ganyan kasama si Mayet. Manhid ka lang, kuya. Manhid ka lang. Inis na wika ni Ame. At iniwan kami sa balkonahin na nag-uusap. Wala akong magawa. Pumayag akong magkabalikan ng dalawa. Pero dito sa Bukirin titira si Mayet para mabantayan ko. Tutol noong una si Albert, pero pumayag na rin ito kinalaunan. Wala naman din itong magagawa kundi sundin ang kagustuhan ko sa ngayon. Sa mga sumunod na araw ay kasakasama ko ang manugang kong si Mayet sa Bukirin. Kapansin-pansin ang pagiging tamad nito at lagi lang nakatulunganga lamang na nakikinig ng radyo. Hindi naman ito nakikita ang batang diwata na si Lia, kaya okay lang iyon
at malaya namang nakakagalaw ang mga diwata nang hindi sila nakikita ni Mayet. Hanggang sa isang gabi ay nangyari ang bagay na hindi ko inaasang mangyari. May pumasok na mga tulisan sa bagarin ko. Isinakay nila ang mga hayapan ko sa malalaking truck habang ako ay iginapos nila sa balkonahe. Habang si Mayet ay ganoon din, nakagapos din. Nilimas nilang lahat ang mga hayapan ko hanggang sa wala nang natira pa sa bagarin ko. Pati mga alaga kong manok ay hindi nakaligtas sa kanila. Nakalayuan na ng tuluyan ang mga tulisan habang heto ako at tinulungan ng mga kaibigan kong diwata na pawalan mula sa pagkakatali. Tinanggal ko rin ang tali ni Mayet at sinundan ko ang mga tulisan sakay sa luma kong motorsiklo. Pero hindi ko na sila naabutan pa. Laylay ang mga balikat ko at nalulungkot sa pagkawala ng lahat ng hayupan ko. Nag-report na lamang ako sa pulis tungkol sa nangyari. Mabuti na lamang at nakinig ako kay Anita na hindi magdadala ng malaking pera at sa bangko ko ilalagay ang pera ko. Kung hindi ay wala na sanang natira sa akin. Ngunit pag-uwi ko sa bahay ay nagulat na lamang ako na wala na doon si Mayet. Umaga na kasi akong nakauwi. Kinakabahan ako at takot na takot ako. Baka ano na ang nangyari sa buntis na iyon. Ngunit mas lalo akong nalungkot sa sinabi ng kaibigan kong mga diwata na kinuha si Mayet ng anak kong si Albert. Bagaman nagtataka ay kaagad na bumalik ako sa lungsod. Nagkagulo na pala doon at isinugod nila sa ospital ang anak kong si Ame matapos mabaril na mga tulisan. Sinasabi ng mga pulis sa akin na tumawag sa kanila si Ame at sinabing alam na mga ito ang kinaroroonan ng mga tulisan. Pagdating ng mga pulis ay nabaril na ang anak kong si Ame at sa mismong tinitirahan nila Albert at Mayet. Wala na sila roon at lumayas na tangay ang malaking halaga ng pera ng mga hayupan ko. Sila si Albert at Mayet pala ang nag-utos ng mga tulisan para puntahan ako sa Bukeren. Narinig iyon ni Ame nang hindi sinasadya, kaya tumawag siya ng mga pulis. Pero bago pa nakalayo si Ame, ay nahuli na siya ng mga tulisan at binaril. Pagkadating ko sa ospital ay patay na ang butihin kong anak na si Ame. Napagulgol na lamang ako at sobrang nagdadalamhati sa pagkawala ni Ame. Habang si Albert at Mayet ay nagiging wanted na sa mga pulis. Dumating ang mga kaanak ni Minda mula sa Davao. Doon ko na lamang mahigpit na tinutulan ni Inay Lita na biyanan ko ang relasyon nila Albert at Mayet. Si Mayet pala at ang pamilya nito ay mga tulisan na wanted na rin sa syudad. Napuno ng galit ang puso ko para kay Albert. Paano niya nagawang saktan ang kapatid niyang si Ame? Hindi man lang niya ito nailigtas mula sa mga tulisan. Lumipas ang isang linggo at nailibing na si Ame. Hindi na nagpapakita pa sa akin si Albert. Ayaw pa sana ng mga kapatid ko na bumalik ako sa Bukeren. Subalit gusto kong umuwi doon para magkaroon ng katahimikan. Sa Bukeren ko lamang matatagpuan ang katahimikan ko sa tulong ng mga engkanto at diwata kong mga kaibigan. Pagdating ko doon ay kaagad nila akong sinalubong. Sobrang nalulungkot din ang mga ito sa pagkawala ni Ame. Lalo na ang batang diwata na si Lia na napalapit na sa anak kong si Ame. Sa mga lumipas na buwan ay nakatagpo rin ako ng katahimikan sa puso ko. Nangungulila pa rin ako kay Ame, pero nababawasan ang kalungkutan ko nang dahil sa batang diwata na si Lia. Hindi niya ako iniwanan at parati itong nasa tabi ko at kinakausap ako palagi. Hanggang sa taon ng dumaan, marami na rin ulit ang mga hayupan ko.
Sa tulong ng mga kaibigan kong engkanto at diwata, unti-unting lumalagaw ng husto ang sakahan ko at gulayan ko. Malaki na rin ang lupaing nabili ko sa karatig ng mga bugarin, kaya pinagtayuan ko ito ng plantasyon ng pinya at saging. Marami-rami na rin akong tauhan na pinapasahod ngayon. Ang mas nakakatuwa sa paglipas ng panahon ay lumitaw rito sa bugarin ko ang isang napakagandang talon na mula din sa batang diwata na si Lia. Kaya hindi na ako nagtatanim ng gulay at mais sa bugarin ko. Tinataniman ko ito ng maraming punong matitirhan ng mga diwatang narito. Nagmisto lang kagubatan ng bukirin ko at naroon ang bahay kong matayog na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Dumadami na rin ang mga kaanak ni na Aidan at Ika na nagkaanak na rin, kaya lumalaki na rin ang populasyon ng mga diwatang nakatira rito. Nagagandahan pala ang mga bulaklak sa paligid ng bahay ko, gawa ng mga bagong silang na mga diwata. Nagmistulang paraiso na ang lugar kong ito. May sekreto pa ako. Ang tuktok ng bundok ng Ilaya ay ginagawa na pala ng gobyerno na breeding nest ng mga agila. Dito inaalagaan ng mga batang agila hanggang sa lumalaki na sila. Napakaganda na ng tahanan kong ito. Napakalaki na ng bahay na itinayaw ko rito sa bugarin ko. Mayaman na ako ngayon sa dami ng ari-arian kong plantasyon ng saging at pinya. May mga kapitbahay akong namasukan sa akin bilang katulong kahit nasa gitna kami ng kagubatan. Ang kapatid ko namang si Anita at ang asawang si Romulo nito ang namamahala sa mga plantasyon ko. Si Albert at Mayet na hindi nagbabago ng pamumuhay ay naparusahan na. Ngayon na hindi na sila makakagawa pa ng masama ulit. Oo, tama ang sinabi ko. Kasi noong nakaraan ay bumalik sila dito para gumawa na naman ng masama kasama ang mga kapatid ni Mayet na armado. Bumalik sila rito para patayin ako at kukunin ang lahat ng ari-arian ko dahil nabalitaan nila ang pagyaman ko. Napabalita na kasi ako bilang mayaman na tao sa lugar namin sa Cotabato. Kaya ang sakim kong anak ay bumalik. Ang anak kong si Albert ay tuluyan ng naging masama, pero sa pangalawang pagkakataon ay hindi na sila nagtagumpay pa sa gawain nilang masama. Dumating sina Aidan, Eka at Lia. Kasama nila ang mga kaanak nilang diwata para parusahan ang mga ito sa kasamaan nila. Hindi lamang si Ami ang pinatay nila, kundi pati na rin ang mga simpleng mga taong walang kalaban-laban sa kanila. Pinasok din kasi nila ang isang bangko at napatay nila ang 3 security guard. Nag-uumapaw na ang kasamaan nila kaya hinayaan ko na lamang ang kaibigan kong mga diwata na parusahan si Albert at Mayet kasama ang mga kapatid ni Mayet na tulisan. Isang parusang ginawa sa kanila ni na Aidan na hindi nila matatakasan pa kahit kailan. Ipinasok silang lahat sa lagusan ng mga engkanto at diwata. Doon ay pinakain sila ng pagkain ng mga engkanto, kaya hindi na sila makakalabas pa sa mundo ng mga diwata. Doon sa mundo ni na Aidan at Eka ay ginawa silang alipin. Ako bilang ama ni Albert ay walang pagtutol sa naging hatol sa kanila ng mga diwata sa kasamaan nila. Mas mabuting makukulong sila ng tuluyan sa mundo ng mga engkanto at magiging alipin para hindi na sila makagawa pa ng masama dito sa mundo ng mga tao. Ako lamang ang tanging nakakaalam kung nasaan na sila Albert, Mayet at ang mga tulisan na kasama nila. Sa aking pagtanda ay kasama ko ang mga kaibigan kong diwata at engkanto. Hindi nila ako iniwan lalo na si Lia na ngayon ay nagdadalaga na. Napakagandang diwata na aking apo-apuhan. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ni na Anita at Romulo kasama ang kanilang mga anak na mabubuting tao rin.
Ako na ang nagpapaaral sa mga pamangkin ko. Matanda na ako ngayon pero masaya akong namumuhay mag-isa dito sa bukirin ko sa Ilaya. Dala-dala ko pa rin sa aking mga alaala ang minsang masaya at simpleng pamilya na meron ako noon. Nung bata pa si Albert na may simpleng pangarap lamang ang tulungan kami ng kanyang ina sa pagtanda namin. Ang simpleng pangarap ni Albert na naglaho lahat nung makilala niya ang masamang babaeng si Mayet. Habang buhay na lamang ako maninirahan dito hanggang kukunin na ako ng may kapal sa piling ng mga engkanto at diwata sa malaking bahay ko sa tuktok ng bukirin ng Ilaya. Si Albert at Mayet ay hindi na makakalabas sa mundo ng mga engkanto. Iyon ang kaparusahan na nararapat sa kasamaan nila. Kung minsan, mas matimbang pa ang mga tunay na kaibigan na mula sa kabilang daigdig kaysa sa sarili mong kadugo. Nagawang saktan ni Albert ang kanyang kapatid para lamang sa pera na hindi ginawa ng mga diwata. Nagpapatunay lamang ito na ang lahat ng nilalang sa mundo ay pantay-pantay at nararapat na bigyan natin ng respeto. Nagpapatunay itong karanasan ko na ang lahat ng nilalang sa mundong ibabaw ay pare-pareho lamang. May masama at may mabubuti. Hindi natin kaagad dapat nahusgahan na masama ang mga engkanto at diwata. Minsan kasi, nagiging masama lamang din sila nang dahil lang din sa kagagawa nating mga tao. Sinisira natin ang kalikasan na kanilang tinitirhan, kaya nararapat din tayong maparusahan. Babalik din naman lahat sa ating mga tao ang kasamaang ginagawa natin sa kalikasan. Sa ngayon ay masayang-masaya na ako sa buhay ko kahit matanda na ako. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong mga kasamang diwata na itinuturing akong pamilya at kapatid. Sa piling ng mga diwata at engkanto ay payapa at tahimik ang aking mundo. Minsan may mga pangyayari sa ating buhay na mahirap natin ipaliwanag, Sir Casper. Pero mas mabuting buksan natin ang ating isipan at matuto tayong tanggapin na sa mundong ibabaw ay maraming iba't ibang uri ng nilalang ang naninirahan. Hindi lamang tayo ngunit sa makakapal na kagubatan at malilinaw na mga batis at talon ay naroon ang mga diwata at engkanto. Mahirap paniwalaan, Sir Casper. Pero sa mga taong kagaya ko na bukas ang isipan, masaya akong kapiling sila kahit pahusgahan ako ng kapwa ko. Ang mahalaga, ligtas ako sa piling nila. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana lahat ng makakakinig sa kwento kong ito ay pagpalain palagi at hindi mauubusan ng swerte sa buhay. Wakas!